Kumusta mga kabasketball? Itong Super Chris TV nagbabalik po uli sa inyo. Pag-usapan pa rin po natin ang Team Gilas Pilipinas. Ayan. I'm not sure mga kabasketball if this will be an interesting topic para sa inyo. Pero gusto ko lang i-share itong topic na to mga kabasketball. And then para sa akin kasi hindi parang nabibigyan ng pansin o atensyon itong bagay na to para dito sa ating Team Gilas Pilipinas. Naalala ko kasi mga kabasketball nitong mga nakarang araw sa isang interview dito kay Commissioner Willie Marshall. Nabanggit niya yung long-term plan or goal kung ano masasabi niya para dito sa ating Team Gilas Pilipinas at kung paano tayo makakabuo ng isang solidong lineup para dito sa ating Team Gilas at yung future ng ating Team Gilas. Eto, pakinggan muna natin saglit mga kabasketball and then after nyan, magbibigay ako ng aking opinion mga kabasketball. Agree ako. Kung tatanungin at kung ako masusunod, yung players natin sa 18 under, magagaling na yun eh. Diba? Yan na players natin hanggang 5, 10 years. Pero magtitiis tayo ng 4 to 5 years na wala talaga. Talagang for experience. Ganun naman ginawa ng Iran nun eh. Si Adati pumunta sa atin nung panahon ni Noli Ayala, 04, 05. Panay, ang papayat, panay college pa lang sila. Tapos after 10 years, ang tibay nung Iran, no? Dapat ganun sa akin, yung 18 under, yan na. Dire-diretso na. Hanggang lumakas, kung paano yung chemistry at yung experience, yun ang malaking bagay sa national team. Kung magagawa yan, ay matibay yun. Parang NCC. NCC, ganun ang ginawa di ba? Kung may ganun programa, depende talaga one, yung availability ng players. Siyempre, pagdating na abroad o magpapamilya. Two, yung finances. Di ba? Ang haba nun, ilang taon mong susuportahan yun na kung pupunta abroad. Pero, sa tingin ko lang naman, yun ang isang pinakamaganda na yung 18 under, atin na yan. Magtiis na tayong mga Pilipino na hindi magsa-champion yan, pero abangan nyo, magbubunga naman yan. Yun ang sa akin. Ano magiging participation ng PBA naman doon? Sa akin naman, hindi, parang NCC. Pero for the first few years na pwedeng mag-inject na konti ang PBA. Diba? Tapos, walang kukuha. Huwag niyong kukuhanin yan. Huwag isasali sa draft para mabuo pa rin yung national team na yan. Yun ang mga tulong na magagawa ng PBA. Pwede maglaro sa PBA. Pwede namin gawing guest team. Pwede namin kung ano matutulong. Pero yun nga, iba talaga pare yung samahan, chemistry at experience ng ilang taon. Sang-ayon tayo dyan mga kabasketball sa sinabi nitong si Commissioner Marshall kasi yan talaga yung isang bagay na hindi natin napagtutuunan eh. Naalala nyo nung panahon ni Coach Tab Baldwin, di ba nagsimula siyang mag-develop ng mga players, ng mga bata, yung mga Ateneo. Hindi yun na ipagpatuloy, kumbaga natigil yun mga kabasketball. And then sa ating kasi dito sa Team Gilas, meron tayong program director pero wala tayong makita sa ngayon na developmental program para sa mga batang player. Kung makikita nyo mga kabasketball, itong mga bata na to, agree ako kay Commissioner Marshall, itong under 18, itong under 17, malalakas na to mga kabasketball. Ilang taon pa siguro, mga 3 to 5 years, no? Sabi niya nga, solid na tong lineup na to. Kasi iba talaga yung nagagawa ng chemistry, yung matagal na kayong magkasama, at saka syempre yung practice, no? Iba yung nagagawa niyan mga kabasketball. Tignan nyo yung Ateneo mga kabasketball, no? Maganda yung chemistry nila. So, kilalanin nila yung isa't isa, yung laro nila. Itong mga bata nitong si Coach Tab Baldwin. Pinag-uusapan kasi dito mga kabasketball yung long-term plan or long-term goal para dito sa ating Team Gilas Pilipinas. Kasi, di ba kayo, kontento na ba kayo mga kabasketball na ginagawa natin, no? Every time na merong tournament, FIBA Asia, etong Southeast Asian Games or Asian Games, puro hugot-hugot system na lang yung ginagawa natin.
So it's high time mga kabasketball na mag-develop na talaga ng player itong ating Team Gilas. Alagaan na natin itong mga bata na to kasi ito talaga yung nakikita natin na magiging future talaga nitong ating Team Gilas Pilipinas no. Kasi in the long run mga kabasketball, itong mga veterano natin sa PBA, itong sila Junmar, itong sila Japet, ano na yan paritiro na yan mga kabasketball, tsaka aging na rin So sila talaga yung naka-front dyan para pumalit dito sa ating Team Gilas in the future. At saka marami tayong mga players no na galing abroad. Nandyan itong si Harris, Calum Harris mga kabasketball. Itong sila Konob, 'di ba? Marami tayong mga Phil Foreign na mga bata pa na sumasali dito sa under 17, under 18 na talagang maganda yung pinakitang laro itong mga nakaraang competition. Talagang solid, no? Yan sila yung mga future generation. Itong sila Padriga, 'di ba? Sila Portsky diyan sa may Ateneo, 'di ba? Itong sila Gimao. Ayan, kung familiar kayo mga kabasketball. So marami tayong mga rising star mga kabasketball yung mga upcoming and young cadets, no? Ang kulang lang talaga sa atin mga kabasketball yung program. Yun yung wala dito sa ating Team Gilas tsaka dito sa atin sa Pilipinas. Kasi sabi nga ni Commercial, marami ka ring factor na i-consider dyan Siyempre, mag-a-abroad sila, magpapamilya. So kailangan talaga mai-sustain talaga yan para maging long term at saka masuportahan itong mga bata na to. But still mga kabasketball, sila talaga yung naka-front dyan, no? In the future, yan na talaga yung magre-represent ng ating Team Gilas, yung mga bata na yan. And then malaki talaga yung potential kung makikita mo yung laro nitong mga bata na to, no? Inahalimbawa pa niya dito yung Iran. Actually, hindi lang yung Iran mga kabasketball Matatandaan nyo nung dumayo itong Team Gilas dyan sa Europe, dyan sa may Estonia. Ang inilalaban nila sa atin yung kanilang mga Team A, yung mga Team B, yung mga bata nila, yung mga under 21 na natatandaan nyo, ka-tune up. So, ganun kasing ginagawa nila, no? Bini-build up nila yung mga bata, no? Meron silang programa para sa mga young core nila para pagdating ng siguro mga ilang taon pa, 2 or 3 taon, matitibay na yan, mga bata na yan, no? Malalakas na yan. Mahirap ng mahihirapan ka ng makipagsabayan dyan, kumbaga. So sa ngayon mga kabasketball, naniniwala tayo simula ng turnover na ito ng SMC Corp dito sa SBP at dito sa ating Team Gilas Pilipinas. And siguro under Coach Tim Cone, confident naman ako mga kabasketball na gagawin ni Coach Tim Cone yung kanyang best, yung magagawa niya para makabuo ng isang solidong lineup para dito sa ating Team Gilas. And then ito, no, sabi niya nga kailan lang nag-apologize siya dito kay Justin Baltazar, no? And then he doesn't mean to say that mga kabasketball. So maganda yung attitude nitong si Coach Tim Cone. And hopefully sana mabigyan niya ng pansin itong mga young core natin, itong mga cadets, mga kabataan at makapag-develop ng mga players na pwede nating ilaban dyan in the future sa international competition. Lalo na nga dyan sa may FIBA Asia, yung mga kabasketball. At kung papala rin, di ba, sa mga susunod kung kaya natin mag-qualify sa Olympics. Pero yun nga mga kabasketball, sabi nga ni Commercial, syempre, pag nagde-develop ka, syempre, yun yung tinatawag natin. Siguro dito mag-a-apply yung learning experience, no? Kasi mga bata pa dito siya magiging applicable. So magtitiis muna tayo, siguro mga ilang competition for the experience. Magtitiis muna tayo na hindi tayo magcha-champion dyan o siguro runner-up lang tayo. But still mga kabasketball, magandang developmental program yan para dito sa ating mga batang Gilas, no? So yun mga kabasketball, yung under 17 and under 18. Kung di ako nagkakamali mga kabasketball, ang may hawak niyan itong si Josh Reyes, no? Josh Vincent Reyes, ito pong anak ni Coach Jot Reyes. No, kasi nakikita ko yan panahon pa nitong sila AJ Edu, tsaka nitong sila Kai Soto. Yan yung nagko-coach diyan to. And sana, no, for the long-term goal, no, ayun yung sinasabi natin, kailangan talaga natin ng long-term goal at saka plan para dito sa ating Team Gilas. Simulan na dito sa mga bata na to, mga kabasketball, dito sa mga young core, dito sa mga batang Gilas, para magsimula
ng isang solidong lineup para dito sa ating Team Gilas in the future. Siguro, haluan lang nila siguro at least isa o dalawang veterano para merong magga-guide o magtuturo dito sa mga bata, no? Diyan sa may rosters. But as is, mga kabasketball, yan na talaga yung dapat na maging frontliner natin. Ikaw kabasketball, ano bang masasabi mo rito sa issue na to? Mga kabasketball, sang-ayon ka ba dito sa binabalak ng PBA under Commissioner Marshall na yung kanyang suggestion na ito na yung ilaban natin mga kabasketball, at sinabi niya naman na magpa-participate itong PBA, tutulong siya at least para wag ma-drop, no? Kasi yung iba dinadrop kagad eh. So ang gagawin lang nila, bubuo sila ng parang team or selection yan, iimbitahan nila sa PBA para makapag-practice din, no? O kaya sabi niya, magandang suggestion niya, dalhin sa ibang bansa para doon makapag-practice, no? Doon maglaro para habang tumagal, no? Titibay na yung mga bata na yung masasanay sila sa international competition. And then yun nga. So ikaw kabasketball, ano bang masasabi mo rito sa proposition na to? Yan, comment mo lang sa baba mga kabasketball. So hanggang dyan lang muna mga kabasketball itong ating vlog para sa araw nito. Salamat sa laging pagsubaybay. This is Super Chris TV.